kapatids! Welcome back sa Maclone Brothers TV. Part 3 na tayo. Nandito na tayo sa exciting part mga tropa kapatids. So, nandito tayo para kuligligin naman yung mga breeder ni Sir Eman. Iba yung mga gamit ni Sir Emmanuel. So, yung dati nakita natin, puro more on Goki nga. Benito Goki si Sir. Doon siya nagdadirect madalas mga tropa. Tara, silipin natin. Nandito na siya mga tropa. Ayan, no? So, ito, hen and cock ba to, Sir? Okay, sama. Oo. Actually, di talaga pang dito yan. Kaya ako lang inakyat dito dahil wala nga akong Lokman, di ba? Medyo mahirap na magpakain kasi meron pa ako isang kulungan doon. So, kaya pansamantala lang muna sila dito. Yes, oo. Pero pag binread yan, doon na sa babayan. Kinokondisyon ko lang sila dito. Magsimula muna tayong ipakilala ni Sir Eman yung mga local breeds muna mga tropa. Yung mga na-direct niya kay Sir Benito Goki. Ayan, so mamaya papasilip din natin syempre yung mga imported. So Sir, pwede bang mga dyan, nung may labi-lab mo dyan? Meron 153B. Ito si 153B, ito yung nasa logo niya. Ko. Ito yun, mga tropa, ito talaga. Yan. Mismong direct po talaga. Direct yan. Ito yung una. Ito yung una. Bali, ito yung tatay nung nag-second ko ng Naga. Itong isang kak, mga tropa, ang ganda oh. Ito yung mismong nasa logo niya na ginamit. Ayun, mga tropa. Yan yung mismo. Ayan, tignan nyo naman yung itsura. So, sa performance ng mga nagiging anak nito, Sir, maayos ang anak niyan sa akin. Tsaka, para sa yung nararamdaman mong para sa itong breeder. Etong kalapate na to, ang anak niyan pang smash talaga. Napakagaling nila sa sobrang init at saka sa ulan. Hard race. Pang hard race talaga. Bihira yun, mga tropa, yung tumatago sa ulan, tapos sa init ng araw. Saan mo siya pinipair? Ang talagang original na kapares niyan, BGK din. So, eto yun. So, yung unang mga nilipad, mga pure na Benito Goki line. Kasi eto, pag Benito din to. share ko lang mga tropa, pag kukuha siya ng isang bloodline sa isang breeder, kumukuha ka ng by pair. By pair. Yun, Pinagpapares. naano natin yun sa unang vlog natin. Pag kumuha siya ng, kunwari kay Sir Benito Goki, gusto niya as a pair. Para nga naman wala nang ligaw yung pair. Diba yun yung una mong pagtabi na. Ito, Sir Benito din yan. Ito yung magulang mismo nang nag-second ko ng Naga. So, tapos nag-superset na din yung anak nito sa South. Kaya lang di ba yun yung hininto yung karera? Yun. So, yung pinakamalaking achievement sa itong breeder na to, naging second ng Naga. Big. Sobrang hirap ng karera din. Sabay mo siyang binila sa kay Sir Benito Goki. Ito ang nauna. Ito. Hen. Tapos, sumunod ito. Parang na-vlog natin to nung una. Na-vlog nila to. Tsaka yung una. Kasi alam ko, nung mga unang direct niya, nakapunta na tayo nun, doon natin siya na-i-vlog. Ang huling na-vlog mo sa akin bago yung drapa. Yung drapa. So, ito, halos mikot dito, puro Benito Goki. Wala ka nang nakakuha ng ibang lahi. Meron, ito kay Sir Tommy De Vera. Ayun, isang idol. Sir Tommy De Vera. Anong line yan, Sir? Blitz. Blitz ang line nito. Bali, yan, yung lahi daw niyan ang nag-second overall ni Sir Tommy. Cock or sa MMFC, hen yan. Laking hen niya, mga tropa. Ang anak yan, yan yung nanay nung first ko ng nasubukan na rin siya. First na fan race. Nandito yung anak niyan. First ng fan race ang pinroduce. Saan mo pinroduce siya? First lap ng fan race. Nag-lap winner ng first lap ng fan race. Tapos sa pooling, laging nananalo sa akin yun. So ano yung kapares niya? Ang kapares niyan, BGQ pa din. Ibig sabihin, talagang na-cross pa rin sa line ni Sir Benito Goki. Diyan ko unang tinry yung pag yung naramdaman mo, yun ang pagparisin mo. Talagang tama naman siya. Tama naman yung payo ni Sir Ben sa akin. Nag-lap winner ng first lap ng fan race. Yes, tapos dun sa mga pooling, siya yung nananalo. Multiple pooling winner pa yun. Ito, meron pa siya mga tropa, galing naman kay Sir Emmanuel Go, mga tropa. Ayan, so, ito, hen din siya, no? Hen din to. Kaya lang yung pinaka-line nito, nakalimutan ko yung hindi ko kabisado yung pedigree niyan eh. Ganito yung mga itsurahan gusto natin eh, mga tropa eh. Ganda na itsura niya. Nilipad dyan ni Sir Emmanuel Go. Bali parang bumutas siyang third lap. Tapos, kasi parang na North Serga. or South? North. Ay hindi, South pala. Naka-MacArthur yata yan. Naka-MacArthur. Ito mga tropa, naka-MacArthur. Third lap daw yan bumutas kasi na parang na-aksidente yan eh. Umuwi siya na aksidente. Hindi na nila nilipad. Pero ngayon, ganda mga tropa. Nagamit mo na rin to, Sir? Isang piraso lang anak niyan. Nandito. For South pa lang. Sa South ng MMFC. So yung mga ibang ibon na hindi galing kay Sir Benito Goki, ngayong South mo siya matitest? Yung matitest. Mga bago acquire. Mga bago acquire.
So, dito sa more on Benito Goke, pero mas lamang yung una na Dito sa kabila. Hindi, 1/4 lang yung una. mas Meron na kasi dito mga imported, tas yung mga huli kong mga nakware katulad nito, kay Sir Anson Ong, yan, kay Sir Tommy De Vera. ito naman, Actually, Anson nakawala Ong naman to. mga tropa. Nakawala to nung isang linggo. Kakakuha ko lang ulit kay Sir Anson Ong. Hindi na mabait si Sir Anson. Ito yung kinikwento ni Sir Eman. Naka-live ako. Ayan, bigla daw nakalusot. No. Hindi ko malaman kung kailan nakawala, saan nakawala. Basta nung naka-live ako, biglang pumasok sa isip ko yan, nawawala siya dito. Ipapakita mo sana sa Ipapakita ko sana. Tapos sabi ko, nasaan? Kaya pinatay ko yung live ko, nawala ako sa sistema ko nun eh. Tapos tinat ko, tinry kong i-chat si Sir Anson Ong, pinatingnan niya sa Lokman niya, positive na doon talaga. Tsaka meron akong lip ring na ayan o. Kaya lang malabo parang na. ayan, sinabi ko ring naman na sa kanya. personal, Bali yung nanay at tatay niyan, direct ni Sir Anson Ong kay Sir Ray. yun. Imported line. Parang lemons yata yung line nito. Napakaganda So, mga kalapatid. So nailipad din to na Sir Yes, Anson Ong. nalipad. Kaya North na yan. North. Kasi pula yung niya eh. North na MMFC. Buti, hindi stockbird, buti. Kung hindi, babay na, no? Ito Sir, na-hybrid mo din. Na-hybrid ko yan. May lalaban ngayong South. Dalawa yata anak niya dito. Kamukha niya. Marami pala tayong abangan na mga lahing ililipad ni Sir Eman ngayong darating na South sa MMFC. Bali, ibang line talaga siya. Kasi yung mga breed niya nung mga una, puro More on Benito Goke, yung mga sariling import niya. So ngayon, lalabas pala sa MMFC ng South yung mga bagong Aquarius. Abang-abang mga tropa kalapatids, yung mga ipapakitang mga bagong linyada ngayon walang din testing, no? Yes. Ano? Dami nun, 22 yun mga tropa. 22 tama ba? Alin yung lilipat ko? Nasa 40. Nasa 40 pala mga tropa. 22 yung kak. Yung kaklang pala yung 22 Tapos doon. 20, ay 19 yata tong hen. Alam mo mga tropa, Plus yung 41. tatlong hinabol kong baby. Meron pa. Kaya 40 plus sila. 40 plus ha mga tropa. So, may nakita kong post si Sir Eman yung bagong aquarium niya kay Sir Benito Goke. Sana all. Off color yun, alam ko, nakita ko sa post yun eh. Kaya ako nagustuhan yun, di ba nag-post si Sir Ben? So nakita ko, dulong-dulo siya ng picture eh. Ano ka ako, brown. Siyempre alam niyo naman, fan tayo ng brown. Kasi siyempre yun yung pinaka-trademark natin dahil dun sa Taiwan ko. Sa nauna mong namatay na yung pinaka-original ko na kak ng Taiwan, yung pinaka-original niya. So kawawa naman yung hen, walang pares. So nakita ko, tinry ko na i-message si Sir Benito. So chinat ko si Sir Ben kung available daw. Di ko na tinignan yung pedigree. Sa kulay talaga. Oo, nung okay nang pwede kong makuha, tinignan ko na yung pedigree, yung pala, inbred siya ng kitten. So magkapatid yung magulang niya. Bali, lockbreed siya ng kitten. So, kaya medyo mura. Medyo mura o medyo napamura? Pricey. Yun. Ayun, best kitten. Tingnan natin. Off color, mga tropa. Kak yung nakuha ko. Kasi hen yung hen yung Taiwan. Ganda Ganda ng katawan. Yan, no? Fresh na fresh from Sir Benito Goke. Ilang weeks pa lang to? 2 weeks 2 weeks pa lang. Ayan. Ikaw yung mismo kumuha nito ulit. Kay Sir Ben mismo. Nakita yung post niya, yung nakapag-picture siya kay Sir Benito mga Goke. tropa. May pagka-almonds. Ganon din yung original kong namatay. Almonds din siya na. Ayan yung mga Yung tawag. Taiwan na original. Kung tawagin naman ng iba to, pentel. May mga pentel. pentel Yung daw. mga dumi-dumi. Dumi-dumi na pentel. Pero alam ko ang term dyan ay almond. Sana siguro alam naman ng lahat pagka yung mga may ganyang item, Automatic sure lalaki. cock, sure cock siya. Ganda ng katawan niya. Wala kayong makikitang hen na may mga itim-itim na bahid. Inbred yan. Ano lang taong, alang yun? 2022. Yan talagang ready So ito yung mga aantayin natin na lipad ng next year. Next year yan, 2025 natin yan Masusubukan. masusulyapan. Kinokondisyon pa niya. Makikita nyo na pagka puro brown yung ililipad, ako, may chance na puro yan. Pero tinwist ko talaga siya para pag yung, di ba may mga nanguhuli ng ibon. Hindi lahat ng lumilipad ko na brown ay Taiwan. Yan, meron ako doon na Sir Tommy De Vera na brown, nandun sa baba, nasa kabilang. Mga Percy Brown siguro. Mga Percy Brown yun. Yan si Quago yan. Yan yung yan yung reason ba tayo nagkakilala dahil sa kalapate na yun. So balik tayo sa nakaraan, mga kalapatid. So dito, ito yung unang-unang achievement ni Sir Emmanuel. Ganda ng itsura talaga.
nag-ibon siya. Ang kwento nito, nakakulong pa to sa Kulungan ng kambing. kulungan ng kambing Doon na nag-lock yan. nilagyan lang ng ngarang mga tropa. Pero, Santa Ana Clacker. Santa Ana Clacker, mga tropa. Nagbutas lang siya ng ano. First lap lang butas. Hindi ko kasi alam na ano, yung sinasabing cut-off, kala ko cut-off ng surrender ng sticker. Kasi ano yung sticker sa Guarpa surrender, di ba? Pero ang tanong, sir, na-breed mo nang na-breed? Na-breed ko yan, may anak sa akin yan, Kamusta dalawa. yung mga naging anak niya? Ay, ngayon pa lang nilipad. Yung nasa Oo. hen section na, ICAC section na. Oo. Ayan. So, kabang-abang din yung magiging lipad nito, mga tropa. Ito yung unang-unang nagpaano kay Sir Eman. Nag-push siya ka na talagang Magtuloy na. Maadik yung tuluyan sa pagkakalapate. So, binigyan siya ng gigil nito, mga tropa. Taiwan lang to, di ba, Sir? Taiwan to Taiwan. Kaya Taiwan yun, ganun, mga tropa. Pasortihan lang din talaga sa Taiwan, mga tropa. Ganda. Hento, di ba? Kak yan. Akak pala ng mga tropa. Mukha kasing hen sa itsurahan. Yung pag nakita niyo yung itsura kasi sa unang tingin mga tropa, hen talaga. Pero kak pala siya. So, ayan. Pero kung ano, Sir Eman, may tanong lang ako. Kung sakaling may mag-acquire sa'yo, pag napanood ka sa video na to, nag-out ka ba ng sarili mo mga breeds? Oo, nag-out ako ng sarili kong breed. Puwera lang talaga yung Taiwan. Ah, Hindi yung- talaga ako naglalabas ng Taiwan. Yung kahit- mismo talagang una mong mga... Pero yung mga line na nakuha natin kay Sir Lahat, Benito, oo. okay. Ito, Oo, pwede yun. imported, Oo, ayun, pwede. mga anak nun. Yung reason ko kasi, ba't di ako nag-out talaga ng lahi ko ng Taiwan? Kasi, ano parang, kumbaga, pag tinanong ako anong meron ka nang wala sa kanila, Ayun. yung Taiwan talaga yon. Yun yung talagang original sa'yo. Original lang akin, oo. Kaya hindi talaga ako nagbebenta kahit anak nun or na-twist yung lahi nun. Kasi, yun yung yun yung parang trademark ko talaga na ako lang talaga meron. Pero ito ang tanong. Siyempre, mga tropa natin, ang gusto lang naman nila malaman, wala namang iba pang paligoy-ligoy. Mm-hmm. Sir, magkano ka mag-out ng ibon dito sa MGL? Actually, sa akin kasi depende sa lahi. So, hindi siya dun sa age. Nag-start yung presyo ko sa 5,000, tapos 10,000. Yun. Depende sa lahi. Hanggang 12, oo. Bali mga ano yun, no? Mga direct sa mga idols natin, Yes, mga lahat. imported. At saka Depende. authentic talaga. Oo, matik. Kasi meron kasi dati nung bago-bago pa lang ako. Sabi niya sa akin, sabi ko kasi hindi ako nagbebenta talaga ng ibon. Sabi niya, hindi, pwede ka magbenta basta kakulay. Sabi nga, may ganun kasi, may ganung ano. May ganun talagang tao na Oo. basta makabenta lang. Oo, kaya sabi ko, mga white plate, go okay na. oo, yun. Hindi, yun. Kaya sa akin, may price man yung ibon, nakakasigurado ko 100%. Kung ano yung sinabi kong line, Yun talaga. siya. Saka wala na may ibang ibon dito, mga tropang kalapatid sa talagang tapon, kumbaga. Talagang makikita mo lahat ng ibon ni Sir Eman. Pero dati nagyayaya ka. Ngayon, Oo, nagyayaya. ka pa rin. Hindi, puro kung sino magulang. Oh, yun na. Dati kasi more on nyaya si Sir Eman nung una natin siyang bilang. Tapos ngayon, yung mismong breeder na pala yung pinag-isip. Oo, yun ang mismo. Kasi wala na akong pang north, wala nang pang south. Di ba kaya ako dati nagyayaya? Kasi halimbawa, si north yung binibreed ko, ang magyayaya sa kanya yung south. Para lang mabilis. Kaya lang ngayon hindi ma-produce mo, makuha mo lahat. Sa napansin ko kasi, mas malakas yung sisiw kapag yung mismong magulang nagsubo. Ewan ko kung parehas tayo ng experience. Pero based dun sa experience ko, yun yung nakita ko. Pero meron din naman na anak nung pinayaya na the same din naman. Kaya lang mas confident talaga ako kapag yung mismong magulang breeder yung bumuhay. Yan sa mga gustong mag-acquire o magtanong. Ito yung Facebook ni Sir Eman. Yan, lalabas. Pwede kayong mag-chat. Huwag kayong mangulit ng pahinging ibon. Tropa ka naman. So, mag-acquire kayo yung mga tropa natin na yun, nasa 5, 10 to 12,000 yung pinakamataas niyang presyo. So, kayo na lang mag-isip, mga tropa kalapatids, kung worth it ba yun sa napanood nyo dito ngayon sa Maclon Brothers. So, dako tayo sa susunod na part. Meron pang susunod na part, mga tropa kalapatids. Hanli Vlog. So, syempre, mga tropa, nandito pa rin tayo. So, titingnan naman natin yung mga imported ni Sir Eman. So, huwag kayong bibito yung mga tropang kalapatids.